Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kahit na muling nabuhay na ang ating Panginoong Jesucristo, aminin natin, marami pa rin sa atin ang nalulungkot at nadidepress. Pero ang tanong, bakit ba tayo nadidepress? Galing sa salita mismo, we are pressing down our emotions. Tinatago natin, iniiwasan natin, ayaw nating ilabas ang ating mga nararamdaman. Mga kapatid, pwede mo namang sabihin, ipakita ang iyong nararamdaman. Unang-una, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Kasi nauunawaan niya tayo. Kasi mahal na mahal niya tayo. Kasi gusto niya tayong maging masaya at maging payapa. Sa mga pagkakataon na kung saan nanatili tayo sa ating mga lungkot, tayo'y lumayo sa Diyos. At mas pinili pa nating magkasala kaysa sa manalangin at kausapin natin ang Panginoon. Hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ni Jesus para minsan pa tayo makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo na magpapalakas muli hindi lang sa ating mga katawan, kundi pati na rin sa ating mga kalooban at kaluluwa. Kaya naman, sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentekoste, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong itong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila, at ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin
tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag niyo siyang Ama, igalang niyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam niyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoong Hesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding yun, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil sila, nalulumbay. Sinabi ng isa na ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na katapos-tapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga pinunong saserdote at ng mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami at binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasamahan namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ng lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba ang Mesiya ay kailangan magbata ng lahat ng mga ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati ang binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala. At nagwika sila. Kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nila nagkatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-usap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At sinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatian niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. Pakibati nyo naman po yung mga katabi nyo. Blessed Sunday. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Mga kapatid, may tanong lang po ako sa inyo. Kapag ang cellphone nyo ay nalowbat,
ano po ang gagawin ninyo? Di ba? Maghahanap kayo agad ng charger? Meron po ba sa inyo, kapag nalobat siya, kinakausap niya yung kanyang cellphone, sinasabi, "Uy, laban ka lang. Kaya mo yan. Huwag ka munang malolobat." Meron po bang ganyan nagsasalita sa inyo? Wala po, no? Meron din po ba sa inyo, kapag nalobat yung kanyang cellphone, pupunta siya sa kanyang kapitbahay, ikwekwento niya yung kanyang cellphone. "Alam mo, itong phone ko, mahinang klase. Nawawalan na ng gana mabuhay." Meron po ba? Wala po. Hindi po ba? Kapag nalobat ang cellphone mo, ano pong ginagawa ninyo? Isasaksak mo dun sa source ng kuryente. Amen? Pero ang problema, kapag ang tao ang nalobat, kapag ang tao ang na-depress, anong ginagawa natin? Minsan, pinapayuhan natin siya. Be positive. Huwag kang masamang mag-isip. Minsan, sinasabihan pa natin yung mga nalulungkot. Huwag ka nga maarte. Minsan, kinukutya pa natin. Ang hina mo naman. Minsan, pinagbabawalan pa natin yung iba. Huwag kang malungkot. Huwag kang iiyak. Sinasabi mo pa nga dun sa mga iba, "Smile ka naman. Pasalamat ka nga. Buhay ka pa eh." Kaya tuloy, imbis na ma-charge yung tao, lalo siyang nade-drain. Di po ba? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang taong depressed, hindi sermon ang kailangan. Hindi pressure, hindi paghuhusga ang kailangan. Ang kailangan ng taong malungkot ay presensya, pakikinig, at pagmamahal. Amen? At ito po ang ating nakita, narinig sa kwento sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Meron pong 2 alagad, naglalakad daw po palayo sa Jerusalem, papunta sila doon sa baryong tinatawag na Emmaus. At kung napansin niyo, malungkot daw sila, depressed daw po sila, nawalan sila ng pag-asa. Sabi pa nga nila, umaasa kami pero wala na. Para bang marami din sa atin ganyan ang nararanasan. Di po ba? Umaasa sa pamilya, nasaktan. Umaasa sa trabaho, nawalan. Umaasa sa relasyon, iniwan. Umaasang gumaling, namatayan. Ano ang ginawa ni Jesus dito sa Ebanghelyo, sa mabuting balita? Hindi niya sinabi dito sa 2 malungkot na alagad, "Oh, mag-move on na kayo." Di sinabi ng ating Panginoon, "Think positive." Hindi rin po pinagalitan ni Jesus ang 2, sinabihan, "Ang arte nyo naman." Hindi po. May 3 ginawa ang ating Panginoon para pasayahin, palakasin, at buhayin ang pag-asa nitong 2 alagad na naglalakad papunta sa Emmaus. At ang mabuting balita, pwede din nating gawin ang 3 bagay na ito para pasayahin natin ang mga nalulungkot, para palakasin natin ang mga napapagod, para tulungan natin ang malapit ng mga sumuko sa kanilang buhay. Kapatid, hindi mo kailangan maging eksperto. Hindi mo rin kailangan maging perpekto. Ang kailangan lang, maging katulad ka ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya kung merong taong depressed sa iyong buhay, the first thing that you should give is your presence. Samahan mo yung mga nalulungkot kamuka ni Jesus. Ang sabi po sa ating ebanghelyo, lumapit daw si Jesus at nakisabay sa kanilang paglalakad. Hindi po siya nagmamadali, hindi po siya agad nagserbon, sumama lang siya. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Minsan, ang pinakamagandang tulong na pwede mong maibigay sa isang taong depressed, hindi salita, kung hindi presensya. Hindi mo kailangan solusyonan ang problema ng isang tao. Ang kailangan lang, iparamdam mo, hindi siya nag-iisa. Baka hindi niyo po alam ito. Maraming mga bata ngayon ang nadidepress. At isa pong pinakamalalim na dahilan, bakit malungkot ang mga bata, ay ang kakulangan ng presensya ng kanilang mga magulang. Meron pong isang bata na dinala po sa akin. Sabi nila, "Father, pagdasal niyo po,
sinasaniban po ang batang ito. Kaya, binless ko po yung bata. Pero, nung kami na lang pong dalawa, itong bata, kinausap ko po siya, tinanong ko siya, "Anak, may problema ka ba?" Bigla po siyang tumahimik at maya-maya umiyak siya. Sabi po niya, "Father, malungkot po ako kasi po araw-araw wala po akong kasama sa bahay. Palagi pong wala si mama, si papa. Palagi po silang nagtatrabaho." Mga kapatid, tingnan nyo na po. Hindi demonyo ang problema kung hindi kalungkutan. Hindi espiritu ang kumapit kung hindi lungkot na hindi nakikita. Hindi niya po alam kung gaano kalaki na bagay para sa isang bata yung simpleng presensya ng kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi lang po pagkain ang kinakailangan nila. Hindi lang po baon. Hindi lang po gadget. Kayo po, mga magulang, ang talagang kailangan ng mga anak niyo. Amen? Meron po ako napanood na isang video tungkol po sa isang bata. Nagpa-perform po sa kanilang school play. Habang pakyat po yung bata, palingon-lingon po siya, patingin-tingin. Para bang meron pong hinahanap sa audience. Pero, nung pong nakita ng bata, yung kanyang mga magulang, nandoon po, pinipicturan siya, binibidyohan siya. Alam niyo po yung nangyari, lumiwanag yung muka ng bata. Napakalaki nung ngiti niya. At talagang bigay todo po siya dun sa kanyang performance. Bakit? Dahil nakita niya, nandyan ang mga mahal niya. Mga kapatid, minsan, ang kailangan lang ng tao, lalong-lalo na po yung mga anak nyo, ay yung maramdaman nila, may kasama ako, may nagmamahal sa akin, hindi ako nag-iisa. At kapag naramdaman nila yan, bumabalik yung lakas nila, nabubuhayan sila ng pag-asa, at kayang-kaya nilang harapin anuman ang pagsubok ng buhay na ito. Kaya nga po, sa inyong mga magulang na nandirito, hindi ko po sinasabi na tumigil na kayo sa inyong pagtatrabaho. Alam ko po, ginagawa nyo yung makakaya nyo para sa inyong mga anak. Hindi po ba? Pero sana naman, sa gitna ng inyong pagiging busy, huwag niyong kalimutan na maging present para sa kanila. Dahil sa totoo lang po, ang mga anak nyo, hindi naman po naghahanap ng perpektong magulang. Ang hinahanap po ng mga anak nyo ay present na magulang. Ulitin ko po yon. Ang hinahanap ng mga anak nyo, hindi perpektong magulang. Ang hinahanap lang, ang gusto ng mga anak nyo, ay present na magulang. Amen? At tandaan niyo po ito, presence is more powerful than presence. Mas mahalaga ang oras mo kesa sa anumang bagay na pwede mong maibili at maibigay sa iyong anak. Kaya, kung merong isang taong malungkot sa iyong tabi, anak mo man yan, kaibigan mo man yan, kapamilya, kamag-anak mo, katrabaho mo, wag mo silang agad bigyan ng solusyon sa kanilang problema. Samahan mo lang sila. Iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa kanila. Dahil minsan, ang simpleng presensya mo, ang magiging dahilan bakit hindi siya susuko sa buhay. Amen? Pangalawa po, kung merong depressed na tao, pakinggan mo lang siya. Balikan niyo po ang mabuting balita. Tinanong ng ating Panginoong Hesukristo dun sa dalawang malungkot na alagad, anong pinag-uusapan niyo? Alam naman ni Jesus yung sagot dun sa tanong nila eh. Pero hinayaan niya sila na magsalita. Kapatid, tandaan niyo po ito. Healing begins when a person is heard. There is healing in talking. And you can help a person to be healed by listening. Minsan kasi, hindi naman naghahanap ng advice yung tao. Naghahanap ang marami ng makikinig sa kanila. Amen? Kaya, kung meron kang kaibigan na depressed, huwag mo agad turuan. Pakinggan mo muna siya. Listen, but do not be dragged into their problem. Listen, but do not be entangled to their dilemma. Kung merong mga iba sa inyo, sinasabi nilang kanilang problema, sabihan nyo lang sila ganito, naririnig kita, nauunawaan kita,
Yun lang po. Sapat na po yun. Huwag ka nang magsasabi ng opinion mo. Baka maging mas malala pa yung problema ng tao. Di po ba? Ang problema kasi ng marami sa atin, hindi tayong marunong makinig. Amen? Akala kasi natin, kailangan ng tao, advice, payo. Di po ba? Kaya nangyayari, marami sa atin, salita ng salita, pero minsan, wala namang saysay, wala namang kahulugan yung kanilang sinasabi. Di po ba? Halimbawa na lang po, kapag meron pong namatayan, pupunta po kayo dun sa lamay, tapos, kokonsole niyo po yung mga namatayan. Ano sasabihin niyo? Condolences. Alam mo, para bang natutulog lang siya. Nasabi niyo na po ba yon? Di ba? Minsan nasasabi yun, condolences, parang natutulog lang siya. Pero isipin niyo yung sinasabi yung yun. It is nonsense. Walang kahulugan. Walang kakwenta-kwentang remark. Di po ba? Bakit? Kasi kung talagang mukhang natutulog yung bangkay, yung patay, bakit nakabarong? Bakit naka-formal yung damit? Diba? Kung talagang mukhang natutulog yan, isuotan nyo ng pajama. Di po ba? Naisip niyo po ba yan? Bakit nasasabi, mukhang natutulog? Pagkatapos, nakabarong. May nakita na po ba kayo na nakabarong natutulog? Wala pa. Hindi po ba? Oh, napaisip kayo. Di po ba? Aminin nyo. Marami sa atin, pag nagsasalita, hindi iniisip yung kanilang mga sinasabi. Hindi po ba? Pero bakit sinasabi ng tao yon? Hindi naman dun sa dahil insensitive sila, kung hindi dahil nahihirapan lang yung tao humanap ng salita para maalis yung sakit, yung lungkot sa puso ng tao. Yung mga iba, nagsasalita kasi gusto nilang punuin yung katahimikan. Gusto nilang ayusin agad yung nararamdaman. Pero ang totoo, hindi naman po lahat ng sakit nadadaan sa salita. Amen? Hindi naman lahat ng lungkot kailangan ng explanation. Amen? Mga kapatid, kung gusto mo talagang i-comfort ang isang taong nalulungkot, matuto kang tumahimik. Matuto ka sanang makinig. Minsan, ang pinakamakapangyarihang pwede mong sabihin sa iba ay wala. Think about that. Remember that. The most powerful thing that you can say today is nothing. Just be present. Kung gusto mong pasayahin ang taong nalulungkot, hawakan mo yung kamay niya. Yakapin mo siya. At makinig ka lang sa kanya. Amen? Kung gagawin nyo lang ito, mas ma-appreciate kayo ng ibang tao. Hindi dahil napakagaling mong magsalita, kung hindi dahil nararamdaman nila na may kasama pala sila. Remember that when we are listened to, we feel love. Amen? Kaya nga po mga kapatid, sa mundong maingay, sa mundong puno ng opinyon, maging tao kang marunong makinig. Dahil baka ang tenga mo ay maging daan ng Diyos para pagalingin ang isang pusong sugatan. Pangatlo po at kahuli-hulihan, kapag depressed ang tao, pagmamahal ang kailangan niya. Ang sabi po sa ating ebanghelyo, habang kasama nila si Jesus, unti-unti daw po bumalik yung sigla nila. Sino ba si Jesus? Sa Diyos. At sino ang Diyos sa atin? Ang Diyos ay pagmamahal. Kaya nga sabi nila, did not our hearts burn within us while He was speaking with us? From low bat, naging fully charged sila. Pero paano nangyari yon? Hindi dahil nag-sermon si Jesus, kundi dahil sa kanyang presensya, sa kanyang pakikinig, sa kanyang pagmamahal sa kanila. Meron pong lumapit sa akin na isang babae. Pinubuksan po niya ang kanyang problema, ang kanyang suliranin sa akin. Niloko daw po siya ng kanyang asawa habang ito po ay nasa abroad. Nung nahuli po ang kanyang asawa at ngayon may problema ang kanyang mister na kulong po sa ibang bansa. Tumawag po ito sa kanyang misis. Umamin naman, nagpapasorry sa kanya. At siya'y nagpapatulong dito sa kanyang misis. Ang tanong po nitong babae sa akin, Father, hihiwalayan ko na po ba tong aking asawa? Kasi nahihirapan po ako na patawarin siya. Ang sabi ko po sa kanya,
ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon ng iyong asawa. Hirap na nga siya eh. Pagkatapos, iiwanan mo pa. Kung ikaw yun, mas titigas ang puso ng tao kung sasaktan mo ito. Di po ba? Pero lalambot ang puso ng tao kung uunawain mo, kung patatawarin mo, kung aalagaan mo ito. Amen? Meron pa pong isang malungkot na balita ngayon. Baka hindi niya po alam ito. Parami na ng parami ang mga kabataan na nagiging mag-isa. They are lonely. Kaya naghahanap po ng kausap sa online. Lalong-lalo na po yung larong Roblox. Alam niyo po ba yon? Bantayan niyo po yung mga anak niyo. Dahil meron po palang ibang mga matatanda, 50 years old, 6 years old, pinapain ng mga bata, kinakausap. Nakakatakot po. Pero mga bata, naghahanap ng kausap online. Meron din po mga ibang bata, imbis na lumapit, kausapin nila ang kanilang mga magulang. Nakikipag-chat sa AI, nakikipag-chat sa mga bots, ginagamit ng kanilang mga gadget. At minsan, dahil mali po ang kanilang pag-iintindi, dahil po walang naggagabay sa kanila, ano po nangyayari sa mga bata? Naliligaw at minsan sinasaktan po nila ang kanilang sarili. May napakasamang balita po. Bad news. Meron pong ilang kaso ng mga bata nag-suicide dahil nakinig po sila sa ChatGPT. Alam niyo po ba yon? Search niyo po yung pag-aralan niyo. Kayo po mga magulang. Please, monitor that. Pag-aralan niyo po, bantayan niyo mga anak niyo. Dahil sinabi po nitong artificial intelligence na pwede siyang magpakamatay. Nakinig ang bata. Kinitil niya ang sarili niyang buhay. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi solusyon ang teknolohiya sa kalungkutan ng puso. Hindi kayang palitan ng robot ang pagmamahal ng tao. Pwede kang sagutin ng AI, pero hindi kanya kayang yakapin. Amen? Pwede kang kausapin ng iyong gadget. Pwede kanyang bigyan ng aliw, pero hindi niya kayang alisin ang sakit na iyong nararamdaman. Tandaan niyo po, hindi impormasyon ang kulang sa mundo, kung hindi relasyon. Hindi kaalaman ang kulang sa ating buhay, kung hindi pagmamahal ang kailangan. At dito po, napakaganda pumapasok ang paalaala ng Ebanghelyo. Itong kwento to the road to Emmaus. Hindi po nagpadala si Jesus ng mensahe. Kung hindi ano kanyang ginawa, sinamahan niya ang mga alagad, nakinig siya sa kanila at minahal sila. Ang kapatid, gusto nating iligtas, tulungan ang mga nalulungkot. Lalong-lalo na po ang mga youth, ang mga bata, ang mga kabataan. Huwag lang sana tayong maging connected sa kanila. Maging present tayo palagi sa kanila. Huwag lang tayo sanang sumagot sa kanila, pero matuto kang makinig sa kanila. Huwag lang sana tayong magbigay ng bagay, ng pera, pero ibigay nating buong buo ang ating buhay sa kanila. Kapatid, may kakilala ka bang depressed ngayon? Huwag mo siyang sasabihan, magpakatatag ka, palakasin mo ang loob mo. Huwag mo din siyang pipilitin na, smile ka naman, maging masaya ka. Sa halip, ibigay mo ang 3 P na ito. Una, ang presensya mo. Pangalawa, ang pakikinig mo. At ang pangatlo, ang pagmamahal mo. P, P, P. Yan ang tunay na charger ng taong low-bat. Kapatid, ang cellphone, kapag na-low-bat, sinasaksak sa kuryente. Pero ang tao, kapag low-bat ang puso niya, kailangan lang niya ng pagmamahal. Tandaan niyo ito, minsan, ikaw ang charger na ginagamit ng Diyos para buhayin ang isang taong nawalan na ng pag-asa. Kaya kapag lumapit tayo sa mga sugatan, sa mga pagod, sa mga depressed, huwag mo silang i-judge. Huwag mo silang i-pressure. Samahan mo lang sila, pakinggan mo lang sila, at mahalin mo sila. Dahil baka ikaw ang maging Emmaus nila. Baka ikaw ang gawing paraan ng Diyos para sila ay muling mabuhay. Hindi lang ngayon, o hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen.
Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinapagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, pariritot, maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa makasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang mga pusong pinag-alab ng salita ng Diyos na kapapahayag at kapapaliwanag pa lamang. Idulog natin ang ating mga panalangin para sa pangangailangan ng mundo na ng bawat isa sa atin. Sama-sama tayong manalangin at isabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan na tagapag-ingat ng salita ng Diyos, nawa buong linaw niyang maipahayag ito upang maliwanagan ang isipan ng mga tao at maganyak ang kanilang mga puso para isabuhay nila ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at sa iba pang pinuno ng simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo, nawa lumalim ang ating kamalayan sa muling pagkabuhay at sa buhay na kapangyarihan nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang at guro, sa diwa ni Kristong muling nabuhay, sila naway makapagkintal sa mga puso ng kanilang mga anak at ng mga tinuturuan ng kapayapaan, galak at hangaring maging mabuting tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Yesus, salamat sa paglalakad mong kasama namin sa paglalakbay ng buhay. Alisin mo ang aming mga pag-aalinlangan, hilumin mo ang aming mga sugat, at papaghatian mo kami ng tinapay ng buhay. Hanggat sa makarating kaming kasama ka sa aming tunay na tahanan sa langit. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpakailanman. Amen. Diyos, tanggapin mo
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon, ay papagbaguhin mo ng galak, nang manatili sa amin habang panahon, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus, pinakoy, buhay laging bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang awa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Magalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Inanyayahan ko po kayong lumuhod at ipagdasal po natin ang ating mga kapatid na may sakit. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapanglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating hinihiling nating agad gumaling. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila sa tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal, kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kung ang mga gadget, cellphone, nalolobat, kahit din tayo, nalolobat tayo, nawawalan tayo ng gana, napapagod tayo, nalulungkot tayo. Hindi natin mapipigilang tayo'y dumaan sa bigat, sa hirap ng buhay. Pero tandaan niyo, kapag ikaw ay nangangailangan na ng panibagong lakas, ano ang charger natin? Yung 3 P. Una, presensya. Pangalawa, pakikinig. At pangatlo, pagmamahal. Alam ko, yung iba sa atin na sanay kapag merong malungkot, pinapasaya natin sila sa pamagitan ng ating mga salita. Huwag kang malulungkot. Think positive. Magdasal ka lang. Kaya mo yan. Pero, bago mo lecturean yung tao, bago mo sermonan yung taong malungkot, samahan mo muna siya. Pakinggan mo muna siya. Tanggapin mo muna yung kalagayan niya. Dahil ang pinakamagandang regalo na pwede mong ipagkaloob sa isang tao ay yung maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Yung pinakamagandang regalo na pwedeng maranasan ng isang tao ay hindi yung mga salita mo, pero yung nararamdaman niya na hindi siya iniwan, na merong gumagabay sa kanya, na merong taong nakakaalala sa kanya. But you cannot give what you do not have. Hindi po ba? Paano mo papasayahin yung iba kung ikaw mismo nalulungkot ka? Kaya paanong mapupuno ng tuwa, galak at pag-asa muli ang ating mga puso? Go back to Jesus. Dahil pag tayo'y bumalik sa ating Panginoon, lahat ng yan mararanasan natin. Ang kanyang presensya, merong nakikinig sa atin, at merong nagmamahal sa atin, may nagpapatawad sa atin, dahil ang Diyos
ay pag-ibig. So, spend more time with God before you spend time with other people. Pag ikaw ay nanatili sa Panginoon, mapupuno ka ng grasya ng kailangan mo. Yang grasyang yan, pwede mong ipagkaloob sa iba. Ibigay mo ang iyong oras, ibigay mo ang iyong tenga, ibigay mo ang puso mo sa iba. Hindi mo alam, ikaw ang ginagamit ng instrumento ng Panginoon para magbago ang buhay ng ibang tao. Bago mo baguhin ang iba, magpabago ka muna sa pamagitan ng tulong, ng grasya, ng pagpapala ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.